Hello everyone, good morning, good morning, good morning. Tayo po ngayon ay gagawa ng kabsa bukhari. Ito pong lulutuin natin. Kabsa po ito pero mayroon po siyang carrots. Ayan. Nagisa tayo ng sibuyas at mayroon tayong mga dry spices. Hinulog ko muna ang mga dry spices. Igisa-gisa natin. Mikos-mikos mo yan para lumabas yung kanyang aroma. Hindi ba? O yan ang ating. Ayan, nag-add na ako ng tomato paste. Ano po yan siya, isang maliit na supot lang, ganun. So, mga 4 to 5 spoon po siya. Yan, mikos-mikos mo lang muna yan. Igisa-gisa mo lang para lumabas po yung kanyang aroma para po mabango ang kanin. Diba? So, yan po ang ating, ayan, nag-add na rin po ako ng dalawang kamatis na binilender ko po para po, i-add natin dyan at igisa-gisa lang natin po yan kasi po ang paggawa po ng bukhari ay kanya-kanya po yung diskarte, kanya-kanya po sila ng paraan kung paano po gawin. Ayan, nag-add na rin po tayo ng manok. Yan po, in-add ko na po yung manok at igigisa-gisa lang natin ng konti, palalabasin lang natin yung tubig niya para po hindi siya maglangsa, diba? Shout out sa mga nanonood, sa mga followers. Ano man po kayong abuti ng aking video ay comment down below lang po kung meron pong mali sa akin pong ginagawa ay pwede po kayo mag-comment para po ma-notifies ko naman po kayo kung saan po kayong bansa nanonood. So ayan na po, binuksan natin ng sandali at ihuhulog na po natin ating spices na 3 klase at asin para po magkaroon na siya ng lasa. Meron tayong spices na coriander, kamon at black pepper na powder. Ayan, gisa-gisa lang natin. So huhulugan natin yan ng tubig. Dahan-dahan lang po ang ating pag-add ng tubig. Ayan, dahan-dahan lang po ang pag-add, wag natin biglain ang pag-add ng tubig. So tamang-tama lang po yan, matakpan lang po ang manok kasi kukunti lang din po ating lulutuin na kanin. So tama-tama lang po yan. So, tatakpan natin after 1 year ay ayan na po ang ating niluto. Ayan, after 1 year ayan na po siya. Hinango na natin yung manok at iuubi naman natin yan para po magpula-pula. Yan, para po magkaroon siya ng para po mag-dry yung manok, ipapasok natin yan sa oven. Ayan po. At yung tubig po ng manok, yung po ang lalagyan natin ng carrots na ginadgad at kanin. So, ayan na po siya. Ipapasok na po natin sa oven. Ayan po. Oh. Nakita nyo ba? Umuusok-usok pa yan. O, diba? Mga insan. Ayan. O, ayan na po siya. Ayan. Ilalagay po natin yan sa oven para po mag-dry po siya at magpula-pula po ng konti. Ayan po siya. So, ayan na po siya. Papasok na po natin sa oven. Ayan. So, ayan. Para po maluto siya at magkaroon po siya ng dry. Ayan. After 2 years, ayan na po siya. Ihuhulog na natin yung carrots natin ginadgad. O, diba? Ang ayan. Pinapakuluan lang natin ng konti-konti lang. Ayan. Takpan muna natin para magluto ng konti yung carrots. After 3 years, ayan na po siya. Kumukulo-kulo na po yung tubig. At i-add na po natin ang bigas. Ayan po siya. Halo-haloin lang natin para po magpantay-pantay po yung kanin po siya. Para po, tama yun po siya yung mga ingredients niya ay after 4 years, ayan na po siya. Luto na po ang kanin. So, i-in-in na po natin yan. I-in-in. Sabi gano'n ayan. Patawa katuwagigan yan. Patungan po natin ng sili. Ayan na po siya. After 5 years, luto na po ang ating bukhari rice. Ayan na po siya. Ililipat na po natin sa mga lalagyanan. Ang tawag po namin dyan ay hapita. Sa Arabic po ay hapita para po hindi siya maglamig. Ayan. After 6 years, ayan na po siya, luto na at ipamimigay na natin yan. Hinahati-hati na po ni Inday Bakikang. Sa amo ko po makikita niyo po ay wala po siyang chicken kasi po iba po yung kanilang uulamin. So ayan po, sa amin po yan, hardinero, driver at mga katulong. Maraming salamat everyone. Thank you. Bye.